Hello guys, welcome back po ulit sa ating channel Stock Play. At ngayon po ay mag-update tayo muli sa mga top trending stocks. And of course, don't forget to subscribe and paki-press na rin yung notification bell para palagi po tayo ma-update sa mga bagong videos na i-upload natin. Then since nung Friday, Saturday, tas ngayon Sunday, is meron na po tayong mga naka-upload dyan. And pwede nyo i-visit sa ating channel Stock Play. At kung meron po kayong request, at mag-comment lang po kayo, no? Yan, para maisama natin sa separate video for stock requests. So first 80. Ayan, so retest dito nung last week. Ayan, 5.2, then pullback rito guys, 4.75. Ayan, kasi ito yung support natin sa weekly. So ngayon, ang titignan natin dito is yung kanyang retest. Okay, possible sa 5.2 ulit, ano? Check natin. Based dito overbought. Ayan, pero still pwede pa rin mag-retest, pero for me not safe na to pag ganyan, ano? Overbought. Same sa ano natin, stochastic. Ayan, pero dito sa ano natin, sa daily chart, okay, nakalubog naman siya rito. So possible mag-extend dito guys, ano? Ayan, para mag-create ng bearish divergence. So yun po yung possible. Tas nakalubog din yung ating stochastic galing sa may baba. So it means pwede mag-rally to, no? So if ever, so of course, ang first target is mag-retest muna rito sa 5.2. Then pagka nag-breakout, ang next target, ayan, sa 5.7. So yung 5.7, ito siya. Ayan. Next one is SGP. SGP. Check natin. Okay, so sa weekly muna tayo. So actually maganda itsura ng chart na to, no? So we have here a breakout, retest sa may resistance, pullback, and possible is mag-retest ulit tayo sa ngayon, ano? Malapit do sa may resistance 10.95 or sabihin natin sa 11, ano? Ayan, sa may green box na to, pwede since malapit siya sa may support. Yes, pwede nga to. And of course, meron tayo ditong nakitang pattern, inverse head and shoulder pattern. Ayan. So based po dito sa pattern na yan, ang possible target is around 12.3. Ayan. So saka na lang natin i-update yan pagka malapit na dun, ano? So sa daily, looks good naman, ano? Ayan, so pullback. Okay. Then we have here higher high saka higher low. So right now medyo maganda. And pwede nga dito mag-retest malapit sa may resistance natin. 10.9 to 11. Good siya, no, for SGP. Ayan. Next one, OGP. Oceana. So for this one, dito may support. So siguro baba tayo sa 4-hour chart. Ayan, so mag-add lang tayo. So ano to, no? Immediate support. Okay, malapit dito guys sa 14.08. Somewhere here guys, ayan. Okay, sa area na to. Let's say 14.1. So immediate support dyan for OGP. Then pa downtrend yung ating RSI.
Ayan, no? Lower high, saka lower low, ano? Yun lang. So, for now, tingnan natin. Kasi pwede malaglag ulit dito yan, 14. Kung di mag-hold, so possible. Dito na yan, sa 13, ano? Yan. Pero for the meantime, so of course, yung target natin, yung support muna na to. Ayan. So, immediate support, 14.1. Malapit dun, no? For OGP. Save. Next one, BDO. So, BDO tayo. Punta tayo sa weekly. So, sa weekly, gandang bounce na to for BDO. So, tignan natin kung magre-retest na dito sa 153. Okay. So, meron tayo dito ng trend line before, ano? Ayan, no? Since ano yan? 2009. Okay. And right now, kung mag-a-add tayo ng resistance, so pwede naman, of course. So, pagka nag-add tayo dito ng resistance, this area is considered as resistance to. Ayan, sa 141. Ano ba to? 7. Or kung mag-round off tayo sa wall number 142, ano? So, resistance yan. And kung magbe-breakout, possible, ito na. Ayan, sa 153 to 154. Malapit dun sa may trend line. Possible, ano? Then, so, sa daily, guys, tingnan natin, oversold na kasi rito, eh. Ayan. So, kung mag-ano tayo, magpo-pull back, guys. Of course, yung support nasa 131 lang yan. Ayan. So, fresh breakout. So, saan yun? Eto. Okay. So, kabe-breakout lang. Tapos, nasa resistance na. And kung magkaka-pull back nga dito, eh, malapit dito sa may green box natin, sa may support. So, at least sa 132, ano? Ayan. Next one is Jollibee. JFC. Check natin dito. Ayan, so same sila, ano, pati si Jollibee nakikiuso. Bounce, ayan, sa may support. So base dito, so pwede tayong mag-rally 2582 264 at least. Ayan. So for this one, so 259. Okay, pagka na-hit yun, goods na, guys, no? Ayan, for this one. Base po ito sa ano natin, sa weekly chart for Jollibee. Ayan. So ito yung galawan niya since 2021, ano. So sa daily chart, check natin. Yes, pwede. And so pwede yung mag-rally dun, guys, no? Ayan, so tingnan na lang natin. Ayan, kasi sideways to, eh. May patalbog-talbog lang siya, no? Ayan, no? Diba? Ayan, so pwedeng ganun yung setup dito for Jollibee. Next one is, okay, so last na to, SPNEC. Check natin. Ayan, sa weekly muna tayo. Weekly, nag-hold pa rin, guys. Tingnan natin, ano? Ayan, malapit sa 0.9. So, support to. Retest yan, of course. Tingnan natin kung mag-hold. Pero as of now, still bearish pa rin kasi ito, eh. Ayan, oh. So, pwede pa tong ano. Ayan, so, pwede pang bumaluktot yung kanyang RSI pababa. Ay, sa oversold area. Then, sa daily chart,
Ayan, so pwede pang malaglag to. Bearish crossover here sa daily chart, no, for SPNEC. So for now, tingnan natin kung mag-hold pa ba rito or hindi na. Kasi kung hindi, eh pwede na itong malaglag kahit dito pa, no. So sabihin natin sa 0.75 pwede. Ayan, from 0.92 to 0.75 pagka sinukat natin yan, %18 lang yan, eh, oh. O diba pag nalaglag, so it means may chance nga kung hindi mag-hold, since still bearish pa naman yung kanyang itsura ng mismong chart, eh, oh. Lower high, no? Ayan. So I think tapos na po tayo, guys, at maraming salamat po sa panonood, and see you po sa next video. Bye bye and God bless.